Ayun, magandang araw sa inyo mga chokaran at ito na naman tayo sa panibagong vlog. At ang ating gagawin ngayon ay tutorial kung sakaling ikaw ay nakabili ng segunda manong motor at meron kang prangkisa sa inyong lugar na tricycle at gusto mong ipasok sa prangkisa na yon ang iyong tricycle. Ano ang iyong mga gagawin? Ito, at sisimulan na natin. At yun nga, kung sakaling ikaw ay nakabili ng segunda manong motor at meron kang prangkisa sa inyo na tricycle, so gusto mong ilagay na ang iyong motor na nabili doon sa tricycle na iyong nilalabas under sa prangkisa niya. So ito ang iyong mga gagawin. So kailangan kasi na nakarehistro sa prangkisa under sa pangalan mo yung nabili mong motor. So kailangan din for hire siya. So ito ang mga procedure na yung gagawin upang maging legal, dahil mahirap pag ikaw ay nahuli sa local at ng LTO, syempre napakalaking multa nyon. So para maiwasan mo ang multa, kailangan iproseso mo ang yung mga papers, mga dokumento upang iwas huli. So umpisa na natin. Ito ang mga procedure na yung gagawin. So dadalhin mo yung mga dokumento sa TFRU at ipapa-change motor mo. So ito yung mga kailangan mong dalhin, ang kumpletohin mo para mabilis ang proseso. Mabilis lang naman ang processing nito sa munisipyo. Napakabilis nila mag-ayos nito. So ito mga kailangan mo ng TODA form kung saan TODA ka man nakasapi. Sa case ko sa SM TODA, shoutout sa SM TODA natin, president at ating mga officer at sa lahat ng ating mga member. So shoutout sa inyo, ingat po sa pagdadrive. And ito, kailangan mo ng TODA form. So apat na form yan, ipipilapan mo, ilalagay mo yung mga information ng motor, like ng chassis at engine number, yon ang mga kailangan. So kailangan mo rin ng yung franchise. Siyempre yung franchise, Xerox lang naman yan, Xerox lang nito ng franchise. So kailangan mo rin ng deed of sale. Siyempre kailangan din ng ID na nagbenta o yung vendor. Yan, kailangan yung dalawang ID niya na may pirma sa gilid, tatlo. So yun, siyempre kailangan din ng ID ng nakabili o bendi. Yan, kailangan ng ID niyan. At pipirmahan mo rin sa gilid, tatlong sign din. So kailangan din ng ORCR. Siyempre ORCR ng motor na nakapangalan doon sa prangkisa at ORCR ng nabili mong motor. Siyempre kailangan yon. So kailangan din ng sedula. At ang isa pa yung drug test. So kailangan ng drug test. So drug test, ginagawa yan sa mga accredited na mga drug testing. So mura lang naman to. Ilalagay na lang natin yung mga presyo mamaya kung magkano yung mga gastos nito. So yun, pag nakakalap mo yun, punta ka na doon sa munisipyo. So ang TFRU kasi nasa mga local government na city hall yan. So doon mo dadalhin at ipaprocess. At yun na nga, pag punta mo ron, ibigay mo to. Siyempre kailangan naka-folder siya. Sa white folder, ipasa mo sa evaluator, che-checkin yon.
maaring hanapin yung original ng ORCR, dalin mo, pero in case lang para kung sakaling hanapin. Yon, once na ma-check na yung mga documents, so gagawin ito is change motor. So yung dating motor na nakapasok doon sa prangkisa, so sa case nito ng sa akin, ang dating nakapasok ay Kawasaki. So ang papalitan na ng Honda, kasi Honda yung nabili natin na motor na kailangan ipasok natin yon. Pag na okay na yon, bibigyan ka ng payment form, pupunta ka doon sa cashier sa munisipyo, mabilis lang naman, at babayaran mo. So kasama rin sa babayaran yung iaayos nila yung for dropping, kasi yung nasa dating nakalagay sa prangkisa, so dahil change motor na, ipapasok mo yung nabili mong segunda mano, for dropping nila yon, gagawa nila ng form yon. So affidavit for dropping na ipapanotaryo mo doon, malapit lang din sa labas ng munisipyo, sa gilid lang meron doon mga nagnonotaryo. Kailangan kasi naka-notary at ibabalik mo sa kanila yon. So yun na, pag nakuha mo, nakapagbayad ka at babalik mo yun sa munisipyo, i-xerox nila yon. Ito, kagaya nito, yan. Yun. So pagkatapos nun, na-evaluate, mag-iiwan ka ng number doon, pipirma ka lang papipirmahin ka ron sa prangkisa na change motor. So meron doon, pipilapan sa'yo, at iiwan mo yung number mo, maglalagay ka ng cellphone number. So ite-text kasi nila once na okay na yung prangkisa mo, te-text ka nila agad, at pwede mo nang kuhanin. So kailangan may xerox ka nito, dahil ito yung claim mo, papakita mo to para makuha mo yung bagong prangkisa. So yun lang, yun ang napakabilis lang. At ang susunod mong gagawin, syempre, i-change owner mo yon, change ownership, at i-re-register mo kung hindi pa nakarehistro. So sa pag-change ownership, ano ang mga gagawin mo, yun ang tatalakayin natin sa susunod. So hanggang dito na lang. Ito si Olipads, at hanggang sa muli, okay? At yun, ito na nga, nag-text na yung munisipyo at atin na nakuha yung prangkisa. So ito na siya, naka-indicate na yung bago nating nakapasok dito, yung Honda. Yung luma, diba, yung Kawasaki. So ito, Honda na siya. At yung certification ng for dropping ng ating Kawasaki, kasi magiging single na siya pag nirehistro. So kailangan mo yung certification, yung inayos na for dropping. Ito yung certification. So ang next step natin, siyempre meron ng indicated na sa prangkisa yung Honda. So ang next step natin ay iparehistro at change of ownership, kasi nakapangalan pa sa dating may-ari yung segunda mano. So yung mga procedure ating tatalakayin sa ating next vlog. So hanggang dito na lang, at God bless sa ating lahat, and ride safe always, okay? At yun, sa mga nagtatanong para sa ating ginasto sa pagpapa-change motor at sa dropping fee ng ating sasakyan na ipinasok doon sa prangkisa, ito yung ating nagastos. So ang gastos sa dropping fee at security seal fee ay 555. So ayan, nakalagay siya sa
555 at sa ating prangkisa, ito ang ating binayaran. So naka-indicate dito, change name and change motor. So ito yon, saka kasama na yung processing at security seal fee ng TFRU. So ito ay 1755. So 1755 yon. So yun ang mga ginastos, at yung siyempre yung additional yung nagpanotaryo tayo. So notaryo 300 yon. So yun yung mga ginastos natin sa pagpapaayos upang maipasok sa prangkisa natin ng tricycle yung motor na nabili natin. So next step yung change of ownership. So hanggang dito na lang, at God bless to all. This is Olipads, and please do share, like, and subscribe, at pindutin nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa ating next video. Okay? Thank you.